Binulabog ang bayan ng Davao, pati na ang buong bansa noong ibinalita ang karumal-dumal na pagkamatay ng isang babae sa kamay ng mga di kilalang riding in tandem. Isang 38 anyos na babaeng businesswoman at isang model ang nawala ng buhay matapos pagbabarilin ng mga salarin. Ayon sa report, ang babaeng biktima ay binaril sa labas ng kanyang tinitirhang bahay. Sino nga ba ang sinasabing biktima? Sino-sino ang mga sospek na nahuli ng pulisya? At ano nga ba ang motibo sa pagpaslang ng mga ito? Ano nga ba ang tunay na kwento? Kumakalat sa social media at sa buong bansa ang screenshot na kuha ng isang CCTV kung saan noong 18 ng Disyembre taong 2022, kitang-kita ang isang takot na babaeng nakatayo sa harap ng kanyang tahanan matapos tutukan ng baril sa ulo ng isang riding in tandem. Hindi makilala ang dalawang nakasakay sa motorsiklo dahil sa mga suot nitong helmet. Malapitan umanong binaril ang biktima. Ang sumunod na tagpo, duguan at humandusay na sa harap ng tahanan ang sinasabing biktima at agad itong binawian ng buhay. Ang biktima ay kinilalang si Yvonette Chua Plaza o mas kilala bilang Yvonne, isang 38 anyos na modelo. Mitsubishi Montero Sport Utility Vehicle ang sinasakyan ng isa pang sospek at ang pangyayaring ito ay nakuhanan ng CCTV footage sa Purok 18, Buttercup Street ng Green Meadows Subdivision sa Barangay Santo Niño, Tugbok District. Patuloy ang investigasyon ng Davao City Police patungkol sa kaso ni Yvonette Chua Plaza. Ayon sa report ay hawak na umano ng pulisya ang buong kopya ng CCTV footage kung saan nakuhanan ang karumal-dumal na pagpaslang sa biktimang si Yvonette. Kinasuhan na ang 9 na sospek na nadawit sa pagkamatay ng modelo at negosyante si Yvonette Chua Plaza. Ayon sa resulta ng sinagawang investigasyon ng Special Investigation Task Force Plaza, isa sa itinuturong salarin ang dating PSG ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Commander na 101st Infantry Brigade na si Brigadier General Jesus Durante III. Kasama nito ang iba pang mga sospek na sina Colonel Michael Licyayo, Deputy Brigade Commander na 101st Infantry Brigade, Staff Sergeant Gilbert Plaza, Sergeant Delfin Cialza Jr., Corporal Adrian Cachero, Private First Class Rolly Cabal, Private First Class Romart Longaki, mga sibilyan na sina Noel Hapitan at alias JR at ang mga escort ni Brigadier General Durante na si alias Master Sergeant. Idininay ng itinuturong mastermind na si Jesus Durante ang mga aligasyon na nagtuturo sa kanya upang masangkot sa pagpaslang kay Yvonne. Ayon kay Durante, humihingi rin siya ng hustisya sa pagkamatay ng kanyang kaibigan sa kamay ng riding in tandem. Itinanggi ni Durante ang kung ano-anong nasasangkot sa kanya sa krimen. 1,000,000 piso naman ang ibibigay na papuya sa kung sino man ang makapagtuturo kung sino ang pumaslang sa businesswoman at modelong si Yvonette Chua Plaza. Hindi lang pagnanakaw ang intensyon ng mga salarin dahil naunang binaril si Plaza bago kuhanin ang kanyang bag. Posible nila na personal na away ang motibo sa krimen. Isang post mula sa social media personality na si Zian Gaza ang bumulabog sa netizens at siya ring nagdiin sa kinikilalang mastermind sa pagpaslang kay Yvonette na si Jesus Durante. Ayon sa post ni Zian Gaza, nakapagsumbong na raw umano ang kanyang kaibigan na si Yvonette bago mangyari ang karumal-dumal na pagpaslang. Kitang-kita sa naglalabasang screenshot ang pag-uusap ng dalawa pati ang litrato ni Yvonette na tadtad ng pasa dahil sa bugbog na si Durante umano ang may gawa. Naging other woman umano si Yvonette. Ayon din kay Yvonette na baka mamatay umano siya at nais niyang pagbayarin ang may gawa. Ayon pa sa kanya, girlfriend daw umano siya ng isang high-ranking Army General na dating PSG Commander na ngayon ay Brigadier General Jesus Durante III. Sinasabi sa Facebook post na inamin umano ni Yvonne na pinagbantaan siya ni Durante. Pinahayag naman ni PRO 11 Regional Director Police Brigadier General
Benjamin Silo Jr. na crime of passion ang itinuturing na nangungunang motibo sa krimen, kung saan kinumpirma naman ng NBI na may namamagitan kina Plaza at Durante at marahil na isagawa ang nasabing krimen dahil sa selos. Samantala, isa pang motibo ang tinitingnan ngayon ng pulisya. Ito ay isang screenshot na sinend umano ni Ifonet sa social media personality na si Zian Gaza na naglalaman ng isang sensitive information na kaugnay sa gawain ni Durante at maaring magdiin sa kanya. Kinilalang gunman si Sergeant Delfin Cialza Jr. at si Corporal Adrian Cachero naman ang kinilalang driver ng motorsiklo na ginamit sa pagpatay kay Plaza nitong Disyembre 27, 2022 sa tahanan nito sa Green Meadows Subdivision, Tugbok District, Davao City. Napag-alaman rin na inatasan pala si Noel Hapitan na i-reassemble at palitan ang kulay ng motorsiklong ginamit sa krimen. Sina Cialza, Cachero at Hapitan ay kusang sumuko sa pamamagitan ng extrajudicial affidavit at nakapag-surrender rin ng mga ebidensya sa SITG tulad ng motorsiklo, suot na jersey at ang baril na ginamit sa pagpatay kay Plaza. Iginiit naman ni Cialza na si Durante ang mastermind na nagpapapatay kay Plaza. Nailahad naman ni Brigadier General Alan Hambala, Assistant Division Commander ng 101D, na pinasisibak niya sa pwesto sina Durante at Colonel Michael Licyayo, Deputy Brigade Commander ng 1001st Infantry Brigade matapos madawit ang pangalan sa krimen. Samantalang, na-retrieve naman ng SITG ang isang laptop na naglalaman ng mga masiselang litrato at pag-uusap nila Plaza at Durante. Nauna nang nag-post ng mga larawan si Plaza sa social media na nagpapakitang di umano'y binugbog siya ni Durante at binabantaan pa rin niya ang biktima. Naihayag naman ni Silo na cleared but not yet closed ang kasong ito. Umaasa naman ang SITG Plaza na sasapat ang mga nasagap na tila sangasangang impormasyon tungkol sa kamatayan ng negosyante. Kasalukuyang nakatitine sina Durante at Licyayo sa Fort Bonifacio, Taguig, habang nasa kustodiya naman ng 101D ng Davao City ang iba pang mga salarin. So ngayon, alam mo na ha,